Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, malipayong adlaw Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Lunes na naman at isang panibagong linggo ang muling magsisimula. At sa mga estudyante at empleyado, bangon na at harapin natin ang araw na may positibong pananaw. Dahil nga back to work at back to school Monday, naku ihanda na natin ang ating mga sarili. Yan po ay para sa posibleng traffic at para handa ka rin sa magiging lagay ng panahon. Tutok lang dito sa amin at sagot na namin yan. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, July 18, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Bago po ang lahat, balik tanaw muna tayo sa ating naranasang panahon kahapon. So nitong araw po ng Linggo, maraming nagsimba yung ininda itong maalinsangang panahon. Yan po ay dala ng ridge o extension ng isang high pressure area, partikular po yung nakaapekto dito sa may buong Luzon. Nagdala po ito ng generally fair weather condition dito sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi nitong Luzon hanggang dito sa may Visayas at sa may Mindanao. Kapag sinabi po nating generally fair weather condition, ibig sabihin po niyan bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung umiral at posible pa rin naman yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog katulad ng naranasan dito sa ilang bahagi nitong ating bansa kahapon. Samantala, isang low pressure area o sama ng panahon yung ating binantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. 11 AM po nitong Sabado, huli po yung namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Apari sa Cagayan. Mamaya po makakapanayam natin yung isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa para malaman natin kung may tsansa pa ba ito maging bagyo o kung tuluyan na ba itong nalusaw o lumabas dito sa ating boundary. So kung mapapansin nyo, dalawang weather system nga yung nakaapekto dito sa Philippine Area of Responsibility. Mahalagang maraman natin yung kahulugan ng mga ito. Una po nating ipaliwanag yung low pressure area. Kapag sinabi po nating low pressure area, kaakibat niyan yung masamang panahon dahil na rin sa hangin na paakyat sa ating atmosphere. Nagkakaroon ng wind convergence o pagsisalubong ng mainit na hangin na siya naman nagdadala ng kaulapan at mga pag-ulan. Minsan yung mga LPA na de-develop yan sa pagiging ganap na bagyo. Ito namang ridge of high pressure area, ito po yung extension ng high pressure area ay yung tinatawag din nating anti-cyclone. May hangin po itong pababa yung pagkilos kaya naman nagkakaroon ng wind divergence. Ibig sabihin po niyan, nahahati yung puwersa ng hangin kaya naman halos wala nang ang kaulapan na natitira dito sa kalangitan. At kapag clear skies nga yung ating nararanasan, good weather condition yung dala ng ganitong weather system. Sa punto pong ito, astronomical data naman tayo sa mga commuters na ginagawang batayan ng oras. Ang pagsikat ng araw, ang sunrise po natin along Metro Manila. Yan po ay sa ganap na 5:36 AM. Sunset naman natin, yan po ay pagtungtong ng 29 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Ayon po sa Pag-asa naman, moonrise natin, yan po ay ganap na 5 o'clock PM. Moonset naman natin, 52 minutes makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Sa atin namang phase of the moon, pabor na pabor sa mga selenophiles o moon lovers ang gabing ito dahil inaasahan natin ang full moon. Sa ganitong phase, ang buong bahagi ng buwan ay naiilawan ng araw. At kapag ganitong phase din, mas malakas yung gravitational force kaya naman inaasahan din natin yung mataas na tidal variation. At kaugnay nga po niyan, alamin natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Courtesy po of NAMRIA, pagsapit ng 8:34 ng umaga, inaasahan nating posibleng tumaas yung level ng tubig along Manila South Harbor. Yan po ay posibleng umakyat sa 1.19 meters. Pagsapit naman ng 4:57 ng hapon, inaasahan natin ang low tide, posible ang umabot sa 0.08 meters. At dahil nga napag-uusapan na rin natin yung level ng tubig, alamin naman natin yung update sa mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon.
Kabilang sa ating mga binabantayan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa pinakahuling datos nga mula sa Pag-asa, nagkaroon ng pagbaba ng tubig na umabot sa 0.22 meters. Dito yan sa Angat Dam sa Bulacan na siyang nagsusupply ng tubig dito sa atin sa Metro Manila at sa ating mga kalapit na lugar. Sa Magat Dam naman sa Isabela, malaki yung binaba. Umabot yan sa 0.76 meters sa mga nakalipas na oras, habang dito naman sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija sa ngayon ay nasa 185.64 meters na lamang yung level ng tubig matapos pong magkaroon ng pagbaba na umabot sa 0.23 meters nitong mga nakalipas na oras. Lagay ng panahon at mga detalye kaugnay ng Science and Technology Week ating pong pag-usapan sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.